Mr. Masayuki Ito, ang head at may-ari ng Treasure Boxing Promotions, ay sa wakas nagsalita na may malaking pasabog patungkol sa angas ng Pinas na si John Noriel Casimero. Sa inilantad ng promoter, marami ang nagulantang hakbang ng former Unified Super Bantamweight World Champion na si Marlon Tapales. Pinasyon ng ilang mga boxing netizens kung bakit hindi pinansin o pinalagad ng hamon ng former Unified World Champion na si Morjan Akhmadaliev ay kasaang rematch nilang dalawa, pero ang pinalagan ay ang Thai boxer. Ito po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan, kaya tara, kwentuhan na! Well, yun nga kakwento. Marami na ngayong mga boxing fans na hindi makapaghintay pa kung kailan nga ba ang fight announcement ng Team Casimero para sa susunod na laban. Sandamakmak na ang mga nagpapalabas ng kanilang mga inay. May nanginis at nagsasabing, antay-antay lang guys. Pero meron din naman na matyagang naghihintay kung kailan nga ba ang paparating na laban ni Casimero. Bagamat may mga boxing fans man ang nainis o nagagalit kung paano nga ba maangas itong si Casimero para bumenta ang kanyang laban. Pero hindi pa rin nila maitatago bilang mga boxing fans na kung may laban itong si Casimero ay excited din sila na mapanood kung paano nga ba hinambalos ni Casimero ang kanyang kalaban sa ibabaw ng lona, dahil taglay pa rin ni Casimero ang katangian na hindi mo pwedeng pag-aralan dahil kusa na itong usbong sa mga damdamin at isipan ng mga boxing fans, at yan ay ang salitang karisma. Kaya naman, kung karisma lang ang ating pag-uusapan, ano naman kaya para sa mga Hapon ang dating sa unang laban ni Casimero sa bansang Japan? Sa isang website ng Treasure Boxing Promotions, dito ibinunyag nila na sa kanilang unang boxing promotion ay naganap ito sa Paradise City Hotel sa Incheon, South Korea. At alam naman natin na sa panahong ito ay marami na ang nagsusulputan na nagsabing dahil umalis na itong si Casimero sa dati niyang boxing promotions ay wala na ibang laban na paparating dahil mahihirapan ang bagong promoter na mabigyan ng laban, at sinabi pang walang nakabook na boxing event sa Paradise City Hotel. Pero nang natuloy na ang laban at nasupalpal at natumimi sila na talagang may laban talaga, pero kaagad naman kumambyo ang iba at sinabing hindi naman malaking laban yan. Kaya ayon sa iba, maliit man o malaking laban, ang malaga ay may laban naman pala talaga, at nalaman nila kung sino nga ba ang hindi nagsabi ng totoo. Todo banat pa naman ng iba na fake news naman na may laban ng angas ng Pinas sa South Korea. Kaya talagang wala talaga, at marami pa namang naniwala sa kanila. Pero ang sabi naman ng iba, ang resulta, ang Team Casimero pa rin ang ginawang fake news kahit natutuong may laban talaga. Ang pangalawa mga kwento ay sa Paradise City Hotel sa South Korea pa rin. Pangatlo ay sa Okada, Manila. Pang-apat ay sa Ariake Arena sa Japan. At ang panglima ay Cebu Nostar Resort and Casino. Sa limang mga boxing events mga kwento ng Treasure Boxing Promotions, ibinunyag ni Mr. Ito patungkol sa nangyari kay Casimero at Yuki Norioguni na bakbakan nila sa Ariake Arena, na talagang nasiyahan si Mr. Ito dahil 5,500 na mga tao ang pumunta sa Ariake Arena. At hindi lang yan, nilabis din ang kanyang ikinasaya dahil marami din ang nag-avail sa exclusive live stream sa Unext, at ang nag-avail ay approximately 22,000 na mga katao. At hindi lang yan, dahil ang ginawa nila ay ang pinalabas pa rin nila ito sa loob ng isang buwan ng 100,000 times, at maraming mga viewers ang na-attract. Kaya naman, ito ang naging dulot ni Casimero sa kanyang nakaraan na laban niya sa promoter ni Casimero na si Mr. Masayuki Ito. At sa hindi pa po nakakalam, ang Treasure Boxing Promotions ay naghanap na ngayon ng dagdag ng mga round girls para sa kanilang susunod na boxing event. Kaya naman kakwento ang tanong, ang niluluto na laban ng Treasure Boxing Promotions ba ay ang laban ng angas ng Pinas? Ano sa tingin mo kakwento? Pangakakwento, ang dami-rami ng nagulantang sa Team Tapales na hakbang dahil bakit hindi napansin ang hamon ni Akma, pero ang pinalagan ay taga-Thailand na mandirigma. Ito pa naman ay isang magandang laban para mas madali siyang maging number 1 dahil kung si Akma ay kanyang matalo ay siguradong sa number 1 siya ang papalit dyan. Pero siguro tune-up fight lang muna sa medyo light bago sasabak sa isang big fight. Si Tapales pa naman ay may panibagong pinapangarap na mangyari muli ang rematch nila ni Inoue sa hinaharap.
At dyan nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po pong mabigyan dyan ng like, subscribe at may click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong user, kay kakwentong John Pardico, kay kakwentong user, at ikaw kakwentong nanonood ngayong shoutout sa'yo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.